Sa magpatuloy impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, binusisi ang pagsilip ng audit team ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council sa account ng punong maestrado sa PS Bank. Sumalang din muli sa witness stand si PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Chongson at saksi si Sherry Antore. Palaisipan pa rin kung kanino nanggaling ang mga bank document na nakuha ng prosekusyon na siyang ginamit para makahingi ng sampina para sa mga bank record ni Chief Justice Renato Corona. Sa muling pagsalang sa witness stand ni PS Bank President Pascual Garcia III sa ika-20 araw na impeachment trial, sinabi niya nagkaroon daw ng regular audit ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa PS Bank mula September hanggang November 2010. Kabilang daw sa mga sinilip na bank account ng mga di umano'y politically exposed persons o PEP ang accounts ni Chief Justice Corona. The Anti-Money Laundering Council actually requires all banks to report all transactions that are 500,000 and up. Are they authorized to make any photocopies of these documents? I am not certain, Your Honor. Did the team issue an acknowledgement receipt that they received these records for examination? No, Your Honor. Maging sa cross-examination ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas, pinanindigan ni Garcia na walang irregular sa ginawang bank audit ng AMLAC at BSP. I understand that there is a necessity for a court order for them to conduct investigation pursuant to law. This did not appear to be an investigation. It was just an audit of the process. So it was a casual audit, you mean? Yes, Your Honor. At sa audit nga raw na ito, nakapasama ng PS Bank sa evaluation, napansin daw ang bigo nilang paglalagay ng titulong PEP sa specimen signature card ni Corona. Am I right in understanding from your previous testimony, Mr. Garcia, that the BSP audit team does not look into personal accounts? Yes, Your Honor. Based on our examination report, we did check that documents were provided to. Tingin tuloy ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada. Palagay ko, meron hong nagtago nitong, nag-xerox nitong dokumento ni Ginoong Corona at inilabas nilang nung pumutok itong impeachment trial. Naghayag din ng pangamba si Senator Joker Arroyo. I find it very strange that as far back as September to November 2010, there was already an inquiry about Chief Justice Corona. Then followed by the impeachment, which is now being undertaken this moment. Then followed by the investigation by the Commissioner of Internal Revenue. If we offend Malacanang, if we do not follow Malacanang, they can proceed against us for the information gathered through AMLA. It's a disturbing thought. Ang presiding officer agad iniutos kay Garcia na ipaimbentaryo lahat ng mga bank record ni Corona na sinuri ng audit team at ipinasumite rin ang pangalan ng lahat ng miyembro ng audit team na sumilip sa mga naturang dokumento. Maya-maya pa, ikinumpara na ang original na specimen signature card ni Corona na hawak ng bangko at ang dokumentong nasa Annex 8 ng prosekusyon. The photocopy of the original that you just handed to me, you would confirm that they, compared to Annex 8, they would resemble each other? No, Your Honor. In terms of form, yes, the form is similar, but there are significant differences. Bukod sa ilang malabo raw na numero ng bank account sa dokumentong isinumite sa korte ng prosekusyon, ipinunto rin ni Garcia na tila magkaiba raw ang specimen signature sa dalawang dokumento. The three specimen signatures in the bank's original document are written with a fluid stroke, indicating a spontaneous and natural execution, and they are likewise thicker, indicating use of a sign pen. Compared to the Annex A, where each of the three signatures has visible tremors, indicating inconsistent pressure and possible tracing, and the lines are thinner, indicating a use of a ball point. These are your conclusions?
You are not a handwriting expert. You are not. All right. But this is the reason why we are. Yes. And Ipinunto rin ni Garcia na walang notation na PEP sa original document. In the Annex A document, there is a PEP on top and there is no PEP in the document, photocopy at least, given to me by your legal counsel from the bank. yes, Your Honor. There is a marked difference. Iprinisenta rin ni Garcia sa pagdinig ang 2 peso account ni Chief Justice Corona. Isa rito, time deposit account, habang ang isa ay checking account naman. Ayon kay Garcia, dito raw sa naturang checking account na binuksan noong July 27, 2011, inilipat ang laman ng mga isinarang time deposit account ni Corona noong December 12, 2011, ang araw kung kailan inimpeach ang punong maestrado ng Kamara. Ang mga deposito 7.3 million, 12.9 million at 17.2 million pesos para sa kabuuang halaga na 37 million pesos. Isinubiti rin ni Garcia sa korte ang certification ng 4 na time deposit at 2 peso savings account na nakapangalan sa punong maestrado at sa asawang si Cristina. Ang opening balance ng mga ito naglalaro mula 44,000 pesos hanggang 7.2 billion pesos. Nakasara na ang lahat ng account na ito. Sumalang din muli sa witness stand si PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Tiongson. Idinetalya niya ang may 10 hanggang 20 minuto raw na pagdalaw sa kanilang branch ni Quezon City Representative Jorge Bolet Banal noong January 31, 2012. I remember him asking about the raffle. And then if we still had records with us. Then he said, if you can just help me on your personal capacity. And he was holding these pieces of paper. And then it was folded. And then he showed them to me partly. On a personal basis daw, pag-guide lang, ganito. If this is $1, if this is 7, if this is a K, mga ganon. Sa sobrang gulat daw ni Tiongson, agad daw niya ipinacheck sa kanilang vault kung naroon pa ang signature card ni Corona na nakita naman daw. Kinagabihan, pinulong sila ni PS Bank President Garcia at iniutos na ilipat lahat ng bank records ni Corona sa head office. You're acting pursuant exactly to the language of the law, unlike a lawmaker who, although a lawmaker, was already a lawbreaker. Ipinatawag man, hindi muna pinaharap sa impeachment court ngayong araw si Quezon City Representative Bolet Banal. Wala pa rin inilabas na desisyon ang impeachment court kaugnay naman dito sa paliwanag na ibinigay sa kanila ng prosekusyon sa paggamit daw nila ng dokumento mula sa isang tinagurian na small lady. Samantala, wala pa ring hatol ang korte. Kaugnay naman sa paliwanag na ibinigay sa kanila ng defense panel, sa una nitong binigay sa media na nag-aalok daw ng 100 million pesos ang Malacanang sa mga senator judges. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.